Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Bigman, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Sa Bigman Hobby Shop, salid ang galawan. Airsoft gear mo, siguradong pangmalakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alanganan. Guns, gears, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Bigman Hobby Shop, dito sigurado ka. Ayosin, aalagaan, bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Bigman, respeto ang sandata. Serbisyo ang kalakasan. Bigman Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Bigman. Dito sa Bigman, serbisyo kalidad. Walang iwanan. Bawat upgrade, bawat check, pulido, hindi bara-bara. Trabaho laging ganado. Context namin, expert sa lahat. Airsoft mo, parang bago. Astig ang paglipad. Bigman, 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 best service in the land. Bigman, Bigman, tara na, sumama ka na sa Bigman gang. Bigman Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Bigman. Dito sa Bigman, serbisyo kalidad. Walang iwanan. Bigman, Bigman, best service in the land. Bigman, Bigman, tara na, sumama ka na sa Bigman gang. Bigman Hobby Shop, game strong, service stronger. Okay. Hello sa inyo mga ka-airsoft, no? Today, Sunday. Grabe. Magkakasama tayo Sunday. Magre-review and unbox tayo. Request ng ating mga ka-airsoft from different province. Wala. Request ng ating mga ka-airsoft from different province. Bakit dito? Bakit kay Bigman? Kasi, pakinggan nyo to. Bigman walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag suka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Yun. Kasi yung unit natin walang katulad. Yung unit natin upgraded. Yung unit natin lifetime warranty. Kasi dito sa Bigman, Bigman walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag suka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. kita nyo naman. Ito lang ilalive ko kanina. Akin na info nito. Ngayon magla-live na ako, may nagpahabol na naman, no? Ibang may-ari nito. Ngayon nagpahabol, pair, mag-asawa, 2 piraso, couple unit. Kasi dito sa Bigman, Bigman walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag suka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. ayan, no? Okay mga airsoft, masaya lang tayo. Hello po sa mga ka-airsoft nating OFW, caregiver, caretaker, seaman na gumagampan ng trabaho ngayong araw na to. Gumagampan ng trabaho ngayong oras na to. Sila yung mga bayaning buhay na sinasabi sa ating mundo. Hello po sa inyo. Shoutout po mga ka-airsoft from Shoutout po ka-airsoft from Dubai. Shoutout ka-airsoft from UAE. Shoutout mga ka-airsoft from Kingdom of Saudi Arabia. Ayun. Shoutout mga ka-airsoft from Kingdom of Saudi Arabia.
from London, from Netherlands, from Australia, Canada. Shout out sa mga ka-airsoft natin from South Korea, from Japan, from USA. Shout out sa mga ka-airsoft natin from Alaska and sa buong panig ng mundo na nanonood sa atin. Maraming salamat mga ka-airsoft. Okay, ngayon, review and unbox ng unit ng ating mga ka-airsoft. Okay, Lucas, kita ba ako dito sa cam? Kita to? Dito sa isa? Hindi. 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 Kalahati lang. Kalahati lang? Hindi, wag na, okay na yan. Uusog na lang ako. Ayan, tingnan mo kung kita na. Yan. Kita? Ayan. Pasensya na. Hindi pala kita kanina, no? Compact tayo ngayon. Okay, mga ka-airsoft, no? Unit to ng ating mga ka-airsoft. Dali yung info at kailangan ko ng bumate. Hello. O, yung mga gusto magpa-shoutout dyan, shoutout! Dito sa shoutout natin kayo! Sabi, boss, free shipping po ang unit, sabi ni Manuel Bolajao. Bossing, actually wala nang free sa panahon ngayon, no? Magkano na ang pamasahe sa jeep, magkano na ang pamasahe sa pedicab, magkano na ang pamasahe sa tricycle, magkano na ang presyo ng diesel, magkano na ang presyo ng gasolina. Wala na pong free shipping for today. Pero I will make gagawa ako ng exemption. Wala nang free. Pero kung o-order ka, i-free ko yung shipping. Okay? Para lang magkaroon ka ng airsoft, no? Huwag maging hadlang sa buhay mo, huwag maging hadlang sa pagkatao mo yung shipping fee, no? Napakaliit ng bagay ng shipping fee para yung sarili mo mapigilan mong kumuha ng airsoft. Okay? Kung yung shipping fee lang ang pag-uusapan natin, para sa'yo, ililibre ko, kumuha ka lang. Okay? Maraming salamat, magandang araw, aantayin ko yung message mo, nagtatanong ka kung libre yung shipping fee, for you, ililibre ko, bossing. Kumuha ka lang. Ayan nilibre ko na para sa'yo. Baka magkwentuhan lang tayo rito. Tutuhanin mo, okay? Shout out from Mindanao, Long Fox Jeje! Okay, shout out, good day and good afternoon, Ruben Aguilar, Tabuk, Kalinga! Okay, shout out, good day and good afternoon, Jaba, ano to? Juan. Ay, hindi, nasa na ba yung info? Tabuk, Kalinga, ayun, Ruben Aguilar, okay? And JR Asuncion of Bontoc Mountain, ito pala, hindi ko lang nabasa. JR Asuncion, shout out, good day and good afternoon, Sir JR Asuncion of Bontoc Mountain Province. Dali, Bontoc Mountain Province. Wala ba landslide dyan? Binagyo yan norte. Bontoc Mountain Province. Okay, go natin! Yung mga lugar na nasalanta po ng bagyo, like Baguio City, as much as I want, gusto kong makarating kagad yung unit nyo. Pero, be patient lang po. Siguro magkakaroon ng konting delay. Yung mga unit natin for shipping, imbis na 2 to 3 days, baka umabot ng 3 to 4 days or 4 to 5 days. Okay? Lalo na kasi yan, itong Bontoc Mountain Province, ang alam ko, highly affected to nung nakaraang bagyo because of the
landslide, mga nasirang kalsada sa Baguio City. Cannon Road, totally hindi madaanan. Okay? Yung tunnel doon, totally hindi madaanan. Kaya, humihingi ako ng pasensya, hindi kaya ito yung mga bagay na hindi ko kontrolado no? Kaya katulad niyan, sarado ang Cannon Road, I think diyan dumadaan ang most of the courier natin. Siguro magkakaroon lang ng ilang araw na delay. Sir JR of Bontoc Mountain Province, I know, gustong-gusto mo maglaro, kaya lang, bossing, wala tayong magagawa Pero, isa lang ang sigurado, yung unit mo, makakarating sa'yo. Okay, shout out and good afternoon, Luis Barcelona of Dingalan, Aurora Province. Grabe, no? Yung mga item natin ngayon, isa, dalawa, tatlong norte. Pucha, ito. Tabuk Kalinga, okay, Bontoc Mountain Province, at saka Dingalan, Aurora. Kung nandito yung Manila, nandito yung Bulacan, nandito yan. Dingalan, Aurora, Bontoc Mountain Province, nasa gitna yan, and Kalinga, nandito sa taas yan. Okay, review and unbox tayo mga ka-Earthshop. Penging ako nga sandali, tape. Naglolo ko yung thumb ko siguro dahil doon sa hinawakan kong chemical. Pag pumipindot ako, masking. Pag pumipindot ako, hindi ganong umi-effect sa touchscreen. Parang nasira yung layer ng skin ng balat ko dahil doon sa hinawakan kong lacquer thinner. Okay na, medyo anuhin lang natin, no? Yan. Hindi naglolo ko no? Yes. Pag umawak kayo ng chemical, umawak kayo ng gasolina, tapos napansin nyo, hindi ganong gumagana yung kamay nyo pag nagsaswipe kayo ng cellphone ninyo, anuhin ninyo ng tape. Tignan natin, testing natin. Okay na. Review and unbox tayo ng unit natin ka-Earthshop. Number 1, Ruben Aguilar of Tabuk Kalinga. Unit niya is the Micro CQB. Okay? Paubos na to, pawala na to. Ang nangyayari, display na lang ang meron tayo. This is the Scion Arms. Micro CQB, napakaganda, napakasarap. The best na the best. Kung practical shooting ang laro mo, ang dali mong i-maneuver to, no? Kumbaga, walang delay pag ganito yung unit mo kasi madali siyang i-maneuver. Let's say, ang target mo, 1, 2, and 3. Okay, 1, 2, 3. Madali siyang i-maneuver. Pag hataw mo ng dulo, kaya mo kagad bawiin. Diba? Yan, yun, the best na the best to. What is good and special about this, makikita nyo yung magazine niya is 9mm. Okay? Di ba ganito yung mga uso ngayon? Pag pumunta kayo sa mga gun show, may makakita kayo ng mga rifle na ganito kahaba yung magazine. Okay? Ito ka na kasi mga modern type ngayon. I'm not saying na hindi na uso yung mga M4 banana shape na magazine, no? Pero meron kasi mga innovations na ginagawa sa barrel, di ba? Yan katulad nito, makikita nyo to. Bakit nauso yan, Big Man, yung super iksi na ganyan? Normally, ganyan kahaba, no? Bakit yan? Ang liit-liit. Itong maliit na to, napaka-effective nito doon sa paggagamitan mo. Practical shooting, no? At saka actually, yung mga ganitong unit, pang sasakyan, the best na the best to, no? Ganitong unit, pantago sa sasakyan. What I mean is, sa tunay, pantago sa sasakyan, kung may trouble, putyan, galing kunin, no? Diba? Diba? Kung ito yung meron ka to defend yourself kung sakasakaling may trouble, go na. Diba? Ano yan? Baba! Baba! Dapa! Dapa! So, bakit pala dapa? Hindi ka naman pulis. No? Napakasarap, napakaganda niya, madali siyang i-maneuver. Kahit babae, hindi mahihirapan. Napakaganda, no? Ako lang mga ka-Earthshop, may konting tips lang ako sa inyo, no?
parang na hindi na-awkwardan ako dun sa mga tao na gagamit ng baril tapos ifo-fully extend to. Anong silbi? Bakit mo pina-fully extend? Diba? For me, pag ganito nakahaba yung unit mo, then ang layo ng mata mo sa, ay, Lucas yung scope nito. Then ang layo ng mata mo, dito mismo sa sight mo, useless na, no? Kasi bakit? The more na malayo yung mata mo doon sa sight mo, the more na pag lumilikot, nagbabibrate, nawawala ka sa focus. Okay, no? Na ano ako doon sa mga taong inilalayo, hindi yung black. No? Napapangitan ako dun sa style ng mga tao, pag hahawak ng baril, ilalayo pang ganyan. Ang pangit mo tuloy, tignan mo. Pakibilis naman. Tignan nyo, ang pangit tuloy tignan mga karsop, oh. Yan, payag ka, ganyan itsura mo, bumabaril ka. Ang pangit, di ba? Anong kulay yan, isa? Tanto. Yan. Okay na. Lagay lang natin yung scope ni Bossing. Ito, ano. Papakita ko sa inyo, ha. Ako yung pinakatama, yung pinakamaayos na way, at saka yung pinakatamang way, yun yung pinapakita ko kasi, yun yung maganda, no? Ganito, ha. Pag ikaw, meron kang, ayan, katulad ito yung unit niya, ganda, guwapo na, di ba? Ayan, guwapo, okay. This is a holographic scope, no? Mas madali, mas maganda kung ang pormahan mo, ang tindigan mo, ganyan, no? Tatandaan nyo, ito, hindi, yung iba kasi ginaganyan, hindi ganyan. Yung butt stock, hindi nakapatong sa shoulder mo, okay? Hindi nakapatong dito mo, sa braso mo, ganyan yung iba, oh. Ginaganyan nila, oh. Hindi rin nasa dibdib mo. Hindi ganyan. Ha? Nakakatawa lang kasi yung iba hindi alam eh. Hindi alam yung proper. Yung iba ganyan, no? O kaya yung iba ganyan. Yan. Yung iba ganito. Diba? Bakit mo i-extend to kung mahihirapan ka, kung mawawala ka sa focus? Ako, ever since makikita nyo sa mga video ko, hindi ko pinapakailaman to, hindi ko to i-extend. Nakasagad lang yan. Then, itong butt stock, wala sa dibdib. Ibaon mo dito, sa gilid. Ito. If this is your chest, dito siya. Di ba? Dito. Hindi dito sa kilikili, hindi sa braso. Kailangan dito. Dito, sa kalagitnaan. Hindi. Kung ito kasi yung gitna, ito yung kalagitnaan ng right side, dito. Ganyan, no? Ibaon mo. The more na binabaon mo, the more na dumidiin, the more na stable. Okay? Ngayon, pag nakabaon na, hindi ka nakaganyan. Wala kang makikita niyan. Lean forward. Gets? I-lean forward mo. Huwag matigas ang batok mo. I-lean mo. Ngayon, mas malapit yung mata mo dito sa side, mas nakafocus ka. Mas malayo, mas konting galaw, konting vibrate, nawawala ka sa focus. Pero, mas nakadukdok yung mata mo rito, yan ang proper. Di ba? Makikita nyo yung mga may proper training, mga SWAT, mga Special Action Force. Di ba? Pag lumulusob sila, di ba? Ganon. Nakadukdok, hindi. Meron ba kayo nakitang SAP, Special Action Force, Navy SEAL, nakaganyan? Meron ba? Di ba wala? Normally, ang mga Navy SEAL, di ba? Nakaganyan. Kasi, kailangan nakadukdok ka. Holographic na kasi ito eh. Di ba? Holographic, tumatangki ka, lumulusob ka. Close quarter battle. Hindi mo kailangan ng ganun ha. Kumbaga para mag-enjoy kayo sa paglalaro, gawin ninyo yung proper, di ba? Sabi nga paano kung ito na yung huling araw mo na maglalaro ng airsoft? Ito na yung huling araw mo na hahawak ng airsoft. Hindi mo pa nagawa yung proper. Sayang, di ba? Kaya kailangan gawin nyo yung proper,
proper posture, proper handling, proper na gamit, based dun sa paggagamitan nyo. Okay? May nakakita ka ba, nagpa-practical shooting, gumanyan ang forma. Papapak! Papapapak! Papapapak! Ganun ba? Hindi, walang ganun. Di ba? Sa practical shooting, makikita mo, pak! 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 Oh, ganun, di ba? Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag ninyong gagawin, especially pag nagpa-firing kayo, yung mga extraordinary movements or extraordinary na gawi, no? Yan ang unit. Hayaan yung compact. Huwag nyong ilayo sa mata ninyo yung scope. Huwag yung ganyan. Pangit yun. Hindi kayo makakatama, hindi kayo makakano, no? Huwag ganyan. Compact mo, lean forward. Okay? Okay, yan. Yan sinasabi ko. Unit natin ka Airsoft, napakaganda. What is good and special about this full metal mula ulo hanggang baba? Masasabi natin na sakto lang yung weight. Hindi siya mabigat, hindi rin naman magaang. Talagang may kabigatan kasi metal eh, di ba? Then, the magazine, isa sa nagpaporma sa kanya, isa sa malupit. Naka-competition trigger, okay? Yung kulay niya, the best, okay naman. Merong access ng safe, may full, safe, then semi, then full, okay? So, maganda yung unit, napakasarap, modern type, wala sa harapan ng battery, bagkos, nandito sa buttstock. Normally, kasi yung mga, ito kasi, na to, with a twist na to. Pero, normally, yung mga unit na masasabi natin na classic is nandito. Katulad nito, pwedeng ang battery nito nandito. Pero dahil nga modern, may twist na to. Tignan nyo yung buttstock, hindi na siya yung ordinary buttstock. Pakita ko sa inyo yung buttstock ng mas classic dito. Pakiabot yung isang color natin, no? Ayan. To modern na to. Tabi mo muna dito yan. Okay, modern na to, So, unit na natin ka Airsoft. Ruben Aguilar, Tabuk, Kalinga. Okay, to release the magazine, press nyo lang to. Okay, ayun na yung magazine. Ngayon, yung unit, this is an AEG powered by a rechargeable battery. Okay? So, sa battery, meron tayong tatlong bagay na sinusunod. Bawal ma-drain, bawal ma-overcharge, and lastly, bawal mag-init. Okay? Ang ginagamit kasi natin battery sa mga unit na ganito is a LiPo-Li battery. Ang LiPo-Li battery is very sensitive sa init. Yun yung nagpapabawas ng buhay niya. Very sensitive sa overcharge. Yun yung nagpapabawas at nagpapa-bloated doon sa unit. And lastly, bawal siyang ma-drain. Pag na-drain siya, since LiPo-Li to upgraded, may memory to. Okay? Ngayon, nakukurap, na-interrupt, nasisira yung memory niya pag na-drain siya. Ngayon, pag nasira yung memory niya, masisira na rin siya. Bakit? Kasi pag nakurap yung memory niya, ang mangyayari, mawawala yung limit niya. Lagi ko sinasabi yan, no? Learn how to manage your battery para doon sa magandang paglalaro. Pag hindi ka marunong mag-manage ng battery mo, sasakit ang ulo mo. Okay? Ang totoo niyan, pag maayos, laging kondisyon ang battery mo para sa isang AEG, tumatagal to ng 2 years. Ang lifespan ng isang battery is 2 years. Umaabot pa nga minsan 2.5 up to 3 years. Basta maalaga ka sa battery. Pero kung pabaya ka sa battery, even 2 days, kayang masira ng battery mo. Okay? Kaya, learn how to manage. Manood ng mga vlog ng Big Man. Dito, dinidiscuss natin lahat yan. Hindi tayo masyadong limitado sa informasyon. Hindi tayo nagtitipid sa informasyon. Okay? Lahat dinidiscuss natin dito para maging maayos, maganda ang paglalaro mo. Okay? So, ngayon, alisin natin to. Okay?
dito nilalagay yung battery. Ngayon, para ma-adjust mo to, press mo lang. Press. O yan, okay? Press. 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 Ngayon, para malagay mo yung battery, instead of pressing, hatakin mo to. That's it. This is the plug. Pasok natin yung battery. Dali, alisin ko lang to. Adapter. Okay, pinasok natin yung battery. Plug na natin ngayon to mga ka-Ersa pa. Okay, yan. Plug natin. Then, pagkatapos natin i-plug, kabit natin to. Okay. Speaking of the battery, one full charge of the battery is equivalent to 10 magazine. Pag ganito ang magazine mo, since mas low capacity to, 15 magazine. Okay? 15 na ganito. Ito kasi 300 to 350 rounds. While this one is 200 to 250 rounds only. Mas maliit ang capacity niya. Okay? Kaya mas kaunti, mas maraming magazine. Okay? One full charge is equivalent to 15 na ganito. Each magazine is 200 rounds. Okay? Ngayon, paano ba malalagyan ng bala yan? Ngayon to, loaded na pala to mga ka-Ersa pa. Ayan ha. Ayan. Ayan, tingnan nyo. Safe, safe, then single fire, rapid fire. Nakakabingi. Iba yung dating niya, no? Okay, so, lagyan natin to ngayon ng bala. Ngayon mga ka-Ersa, walang binubuksan to, wala rin kinakamot dito. Ang style nito para maglagyan mo ng bala is ito. Bobombahan mo using the reloader, okay? Press natin, then pump. Kada pump, 5 balay na lalagay, ha? Dami. Wag na natin ganun punuin, mauubos yung bala ko. Okay, no? So, marami ng laman to, pero shoutout muna tayo. Okay. Ang dami na nila, grabe. Shoutout, Alfonso Adoremos. Hello. Jojo Abrenica, kapatid ni Aljur Abrenica. Joke lang. Joke lang yun. Hindi ko alam kung related to sa mga Abrenica family o baka kamukha lang ni Aljur Abrenica, si Jojo Abrenica. Hello, Sir Jojo, no? Shoutout Aubrey Lerit. Shoutout from Los Angeles, California, USA. Hello, bossing! Nathaniel Saire Nabarte. Solid yan, airsoft dyan kay boss. Thank you, bossing! Oy, hindi na naman kumakain. Okay, nasa magkano ang isang unit? Chris Saturo, bossing, mag-message ka po sa aming page. Robert Valencia Loreto, boss, shoutout po. Solid po ako from Bataan. Okay, good afternoon, Sir Bigman. Sabi ni Alan Villaris. Meron dito question. Question lang po, if hindi ko po extend ang if hindi po okay na extend sa tingin nyo, sir, bakit siya na-extend? Okay. Na-extend, bakit siya, kailan po siya dapat i-extend? Renz, no? Kasi tayo, mga Pilipino tayo, sadyang maliit tayo na tao, sadyang maiksi yung mga leeg natin, sadyang maliliit yung mga mukha natin, no? Nakabase lang siya sa klase ng height natin, ng pagkatao natin. Hindi lahat ng tao Asian. Ibig sabihin tayo, mga Asian tayo. Okay? Ang Asian, kahit Chinese, Taiwanese, Japanese, ganito lang rin ang mga size. Okay? Paano kung yung gagamit Russian, American, Nigerian, di ba? Mga matatangkad, mga malalaking leeg. So, kayang i-compensate. Okay? Pag hindi nila to in-extend, ang tendency, ang laki ng ulo nila, ang laki ng leeg nila, ang haba. Okay? Yung pag-extend, actually, para yon, nakadesign yon para dun sa mga taong malalaki, bulky. Okay?
Kaya ginawa yung extend na ganyan, para ma-compensate, para mag-fit din dun sa mga taong malalaki. Okay? Mahaba yung leg, malalaki yung ulo. Tayo kasi, ang liliit lang ng leg natin, tapos papahabain natin gano'n. Hindi ba mukhang timang talaga tayo? Ito, tatanungin kita ha. Tatanungin kita. Ano ang bagay sa tingin mo? Sa tingin mo ba mali ako para questionin mo ako? Ano ang bagay? Sa tingin mo ba mas bagay yung ganito? Tingnan mo ha. Mas bagay ba yung ganito o yung ganito? Di ba? Yung ganyan, yan. Ikaw mismo, no? Para questionin mo ako, mas bagay siguro sa mga Asian, sa mga katulad natin, na Taiwanese, Japanese, yung ganyan. Di ba? Kaysa yung ganito. Di ba? Ang layo. Okay, no? Ginawa yung para yung unit, kaya ina-extend yan, para yung unit mag-fit doon sa mga ibang mga user. Okay? Actually, hindi na dapat itanong yun. Kaya lang tinanong mo. Kaya ako sinagot ko lang, ha? Ina-extend para i-fit mo doon sa leeg mo, sa pisngi mo, sa laki ng ulo mo, yung baril. Okay? Imaginein mo na lang, ang laki ng ulo, ang haba ng leeg, tapos hindi natin i-extend. Ang pangit nun, hindi aabot, hindi magsisynchronize yung kanang mata niya doon sa hologram. And that is the reason why pwede mong i-extend kung malaki yung ulo mo. Okay? Pero kung maliit lang yung ulo mo, tulad ng Asian, yung leeg mo, ganyan ka lang. Okay? Ayan ha. Ayan, sana nasagot ko na matino at sana mag-register sa utak mo yan at saka sana pag mga bagay na kaya namang i-resolve ng isip natin, di ba? Huwag na natin tanongin sa kapwa natin. Alam ko naman ba't ka nagtatanong para lang malaman mo kung kaya kong sagutin yung bagay na yon, di ba? Hello, huwag mo kong hamunin. Ha? Hindi ako kasi tulad ng mga ibang vlogger, ibang mga seller na limitado lang yung alam. Na magre-research muna, bakit nga ba na-adjust to? Hello? Baka bago ka lang sa page namin, baka hindi mo kilala si Big Man. Si Big Man, sumasagot ng konkretong kasagutan. Si Big Man, hindi nagre-research, hindi nagbabasa. Ang lahat ng sinasagot ni Big Man is yung tamang kaalaman na bitbit niya. Stock knowledge, sabi, no? Baka po di siya sanay mag-firing. Mostly po mahaba at kamay at malalaking tao. Ayun. Si Sir Audrey Lerit. Ito yung friend natin from the NASA. Hello, bossing. Alam mo, natutuwa ako pag ganyan, no? Yung mga ka-airsoft natin nagpa-participate. Bossing, maraming salamat sa'yo, no? Thank you sa'yo. Boss, MK18 patingin. Sir, MK18 nasa Google Drive po namin, no? Pwede nyo tignan doon, no? Boss Price, Audrey Ler, always watching from Los Angeles, California, NASA. Sabi ni Alan Villaris, Ronaldo, sa Ronaldo, good afternoon sir, from La Union. Hello, bossing, nakakatawa! Question lang, what if hindi ginagamit ng player ang AEG ng at least months? So, ibig sabihin, hindi ginagamit ng matagal. Or year, may tendency bang masira ang battery? Sad to say, yung tinatanong ni Alan Villaris is ganito. Actually, once ang battery is na-open na, nakaranas na siya ng activities, no? Yung mga cells niya is nakaranas na ng activities, then nakaranas na siyang mabawasan ng power, then ma-recharge. Indication yun na nagamit na yung battery. No? From that time na yung battery na open mo na, nagamit mo na, gumana na yung mga cells niya sa loob, yung mga plates niya, is nagka-countdown na ron yung lifespan niya. No? Halimbawa ito, from the maker na gumawa nito, naka-sealed to. Okay? So, kahit tumagal yun ng 2 years, okay lang yun. Pero once na ito, naikabit na, nagkaroon na ng activities yung mga cells nito sa loob,
nagbibigay na siya ng go signal na, okay na, go na, start na tayo. Trabaho na tayo. Okay? Yon. Nagbibigay na siya ng go signal. Gumagana na yung sinasabing 2 to 2.5 to 3 years lifespan. Okay, ganito ganito. Yung Motolite na battery, ginagamit sa sasakyan yan. Pansin nyo pag mga nasa battery shop yan, nakaseal dyan. Tama ako, mali? Tama, di ba? Yung mga conventional na battery, sakalang lalagyan ng tubig ng baterya. Di ba? Yung para mag-activate siya. Sakalang lalagyan pag meron ng bibili. Yun na yung indication na magi-start na siya doon sa lifespan niya. Yung mga bagong types ng battery ngayon is the maintenance-free battery. May tubig na, silyado, hindi mo pwedeng buksan, di ba? Ngayon, ano yung indication nun na kailangan na nilang magtrabaho yung mga cells? Kailangan nang gumana yung 2 years lifespan. Indication nun, pag na-open mo na siya at na-connect mo na. Okay? Pansinin mo yung battery, ilagay sa sasakyan na wala namang grounded, na bago. Subukan mong wag mo siyang gamitin ng let's say mga 3 hanggang 6 na buwan. Madedrain siya, malolobat siya. Diba? Ganun yon. Kahit hindi mo siya gamitin, pagdating ng 2.5 years up to 3 years, talagang parang darating yung kasukdulan ng buhay niya. Okay? Halimbawa, yung battery, hindi mo naman ginagamit. Kaya nga ganito no? Dito sa Big Van, pag bumili yung isang client ng rifle, sasabihin niya, gusto kong bumili ng extra battery. Okay? Dito sa Big Man, pag sinabi yun, ang sasabihin ko, huwag. Alam ko na kaya mong bumili ng battery. Pero ang sinasabi ko, huwag. Kasi bakit? Hindi mo mamamaximize yung isang battery mo. Diba? Ito yung kasamang battery, bibili ka ng extra para ano? Diba? Yung isang battery pa lang, sa totoo lang, hindi mo na kayang ubusin ng isang session. Hindi mo na kayang ubusin, bibili ka pa ng extra. Diba? Wag kang bibili ng extra. Hayaan mong ma-maximize mo, 'di ba? Yung battery mo, wag kang bibili ng extra. Charge, discharge, charge, discharge, cycle. Hayaan mo. The more na isa lang ang battery mo, the more na masusulit mo yung buhay niya. Pag bumili ka ng extra, the more na mas maraming masisira sa'yo. 2 yung masisira sa'yo. Yung pambili mo ng extra, ibili mo ng mga kapaki-pakinabang na accessories para sa unit, ibili mo ng bala, 'di ba? Alam ko kaya niyong bumili ng battery, pero ang sinasabi ko, wag, kasi sayang yung pera ninyo. Doon tayo sa kapaki-pakinabang, okay? Yan, salamat sa pagtatanong, Alan Villari, sana na ipaliwanag ko na maayos, brother, no? Okay. Boss, Big Man, napakagaling mong magpaliwanag. Madaling maintindihan. The best ka talaga, Boss Big Man. Sabi ni Robert Valencia. Okay? Okay, mga so hindi ako magaling magpaliwanag. Kasi, ganito. Hindi ako genius. Normal na tao lang rin ako tulad nyo. Mas malawak nga lang yung experience ko. Kaya nagagalingan kayo sa pagpapaliwanag ko kasi ibinabase ko yung paliwanag ko doon sa experience ko at hindi doon sa nababasa ko or kinikwento sa akin. Okay? Ganito, kung yung ipinapaliwanag ko sa inyo naka-base sa Google, doon sa nabasa ko, naka-base sa encyclopedia, naka-base sa dictionary, hindi nyo maiintindihan. Pero dahil yung pinapaliwanag ko nakabase doon sa daily experience ko, kaya nyo naiintindihan. Kaya nakakapag-cite pa ako ng example. Kaya ako nagbibigay ng example para mas lubos ninyong maunawaan. Kasi kung di ako magbibigay ng example, hindi nyo mauunawaan. Okay, di ba? Ganun yon. Kaya kayo nagagalingan, hindi dahil genius ako. Normal na tao lang ako, tulad ninyo. Mas malawak nga lang ang kaalaman ko. Okay? Yon. Hindi ako nagbabase sa Google
or sa sinabi ni ganito. Hindi. Ang ibinapaliwanag ko sa inyo, yung experience ko, yung nalalaman ko. Kaya kayo nagagalingan. Normal lang yan, mga ka-airsoft, no? Pero salamat, na-appreciate mo, Robert Valencia. Sabi ni Rowell, 2 thumbs up. Thank you, bossing! Okay, na-text polo sa, na-text polo sa inyo. Ano yun? Padapad, luwasak, ano to? Jerry, Sir Jerry, padapad, luwasak. Ano po yung na-text polo po ako sa inyo? Tama ba? Ganun. Anyway, okay. Ito na yung unit. Grabe. Introduction, tumagal pa lang. Wala pa. 40 minutes na. No? 40 minutes na. Maipaliwanag ko lang ng tama sa inyo. Okay? Mga ka-airsoft, ito na. No? Ito na yung unit natin ka-airsoft. By the way, no? Hindi ito yung unit na dual magazine capable. Single magazine capable lang siya. Talagang pang 9mm lang. Meron kasing unit na pwede itong ganito, may adapter, pwede rin yung ganito. Pero siya single lang, pasok. Wala na pong dapat ikasa, okay? Ang AEG hindi na dapat kinakasa kasi pag kinasa mo yan, pwede masira ang kapa nito. Walang maitutulong na maganda yung pagkasa, okay? Firing tayo, firing! Rapid fire! Single fire! Rapid fire! Sarap! Okay? Napakaganda ng unit. Pagtapos maglaro, always release the magazine. Then, syempre, clear the chamber. Then, always rest the spring. Ang spring niyan, mula rito hanggang dito. Pero dahil nag-fire tayo, nakapiga ngayon yan. Kung itatabi natin to na nakapiga, yung spring kawawa, manghihina. Kailangan ibalik natin sa pagkakaunat. Paano gagawin yon? Clear the chamber. Then, rapid fire. Press 1 second. Then, single fire. Then, put it back to safe. Yan. Yung spring mo, imbis na nakapiga, itatabi mo, umunat yan. Para sa susunod, mga susunod na session na maglalaro ka, ganun pa rin ang lakas niya. Pero pag yung unit mo, tinabi mo, nang nakapiga yung spring, manghihina na yung spring. Susunod na paglalaro mo, bakit parang iba na? Parang nanlalata siya. O, yun, ganun, no? Okay, unit natin kay Airsoft, napakaganda. Going, Tabuk, Kalinga. Ruben Aguilar. Hello, bossing. Ito na po yung unit mo. Ready for pack and ready for shipping. Okay, ito yung sinasabi ko kanina. Ito baka ito yung sinasabi ko kanina, mga ka-airsoft, no? Itong dalawa na to, samantalay na rin natin yung pagkakataon, no? Itong dalawang unit na to, kung tawagin to, is a commando, no? M4, A1, hindi sila carbine, no? Hindi sa part ng carbine. Part pala. Sorry. M4 Carbine, okay, Commando Edition. Kasi bakit? Ito, medyo classic siya. Normally kasi may mga M-Lock, may mga Quadrail, di ba? May mga Giselle na type, no? Pero ito kasi, makikita nyo, itong part na to is designed to cater parang compartment para sa battery. Ito. Naaalis to. Hawakan mo nga muna to, look. Hawakan mo muna. Ito. Ayan o, ito. Ayan, dito nilalagay yung battery niyan, ha? Ito yung mas classic kumpara mo rito sa isa. At saka kung mapapansin nyo, total nandito na, ayan. Mapapansin niyo mas mahaba to, RIS, ito CQB. Mas mahaba, okay? And then, kung mapapansin niyo ang butt stock niya, ayan, no? Crane stock, then conventional. Ayan, lagay lang natin to. Conventional, hindi rito nilalagay yung battery dito. Okay, pero, okay, out na to. Itong unit ng ating kay Airsoft, okay, JR Bontoc, JR Asuncion of Bontoc Mountain Province, ito na. Nandito na nilalagay yung battery niya. Ayan. Kinonvert na namin, okay? Gumawa kami ng iba-ibang twist. Itong yung dapat na nandito, ayan. Okay? Yung dapat na dito nilalagay yung battery is inilipat na namin. Medyo mahirap. Ayan. Inilipat na namin dito sa baba. Ayan, dito na nilalagay ngayon yung battery. Gumamit kami ng wire harness, no? Nag-iba kami ng harness, ng wiring. So, dito na nilalagay yung battery.
Yun. Okay. Dapat dito yan ha, pero nandito na. And what is good and special about this? Eh, gwapong-gwapo naman talaga. Hindi maikakailan. No? Itong unit na to eh, talagang, di ba? Yung parang yung mga hawak na mga PNP checkpoint, no? Talagang nakakatakot, no? Hindi siya yung ganun ka modern, pero talagang mga reliable, no? Yung tipong nakakatakot, yung flash hider, yung haba, parang feeling ko anytime may lalabas na bala, eh, no? Ang sarap nito, no? Nagdadrive ka, oh. Oh, dadrive ka sa sakya, oh. Eh, meron ng gigit-git sa'yo. Medyo iganon mo lang yung ulo, oh, habang nagdadrive. Hindi, joke lang. Naku po, mali yun. Huwag niyong gagawin yun. Pinapasaya ko lang kayo, ha? Okay, nagdadrive ka. Let's say, nagdadrive ka, ha? Okay, drive. O, may nanggigit-git sa'yo, no? May nanggigit-git sa'yo, ayaw ko pasingitin. Labas mo lang yan. Lawit mo lang doon sa window mo habang nagdadrive ka. Ano kaya reaction nun, di ba? Ano kaya, akin na, bigyan ko siya, kunwari, nagdadrive ako, yan na. Okay, no? Ayan. O, yan, halimbawa, nagdadrive ako, ayan, kaganyan ka lang, okay. Di ba? Nagdadrive ka. Eh, ayaw magparaan nun. Taas mo lang yan, no? Sa bintana mo, di ba? O let's say, yung bintana mo, hindi pa automatic, hindi pa power window, manual pa. Na-drive ka, di ba? Okay, eh, ginigit-git ka. Ano ba? Ginigit-git ka, na-drive ka, ginigit-git ka. Baba mo lang yung bintana mo. Di ba? Baba mo lang. Pagkababa ng bintana mo, ginigit-git ka, taas mo yan. Huwag mo siya papansinin, huwag mong titignan. Diretso ka lang. Taas mo lang yan. Kutsa, ano kaya reaction nun? Manggigit-git pa kaya yun? Pero, joke lang. Huwag niyong gagawin yan. Mali yan. Mali yun. Ano lang, for entertainment lang, pinapatawa ko lang po kayo, ha? Okay, no, huwag ninyong gagawin yan. Sinabi ko, ha? Pinapatawa ko lang po kayo, no? Baka kasi may gumawa niyan, mapahamak. Instead of unit payong pala hawak, sabi niya. Thank you, brother, for the info. Okay, so ito na. Ito na tayo, ha? Lalagyan na natin ng battery. Ay, by the way, full metal mula ulo hanggang baba. Conventional, pwede nyong alisin to for the scope. Pwede rin. Kung ayaw nyong alisin, this will serve as the handle, carrying handle, and the rear sight. So, rear sight, adjustable, left and right, up and down. Okay? Then, ito yung adjustment niya from going up and down. Ayan, okay? Then, ito yung left and right. Left and right, gumagalaw yun. Tapos, front sight, naka-fix. Ayan, ganyan ang formahan dyan. Tikas naman, no? Okay, so, itong unit na to, full metal mula ulong gababa. Mas guwapo pag walang gasgas. Pag nagkagasgas, normal naman sa baril yun. Okay? Kasi hindi naman collector's edition to. Ordinary lang to na unit. Kaya kung magkakagasgas, okay lang. Pero kung mga collector's edition, masakit. Masakit sa kalooban pag nagkagasgas. Kasi ang mga collector's edition, yun yung mga unit na tumataas ang value kung well-preserved. Diba? Kung well-maintained. Pero syempre, kung may mga gasgas, bumababa ang value. Kabaliktaran yun doon sa mga unit na ordinary, standard. Since hindi collector's edition to, hindi naman rare to, guwapo to kung mayroong mga konting bangas-bangas. Mga konting bangas lang, ha. Yung mga signs of battle scar, sabi, no, signs ng niya, mga sinuong niya, mga sugat-sugat niya, no. So, okay lang magasgasan, pero hanggat maaari, syempre iwasan natin. Okay? Madali kasi magasgasan pag full metal. Okay, ngayon kunin natin yung battery. So, this is the battery. Pasok natin dito sa buttstock, then i-plug natin. Okay, after i-plug, secure all the wire. Then pwede nating ibalik tong modern buttstock niya. Okay, that's it. Ngayon, single fire, rapid fire. Okay. Yung kanina, yung nakita yung magazine nung kanina is ini-injectan. Slim type siya, 9mm.
Okay, no? Ngayon, slim tight 9mm. Ito naman, binubuksan sa ibabaw. Pagka buhos nyo sa ibabaw, buhos nyo lang to. Okay, pagka nabuhusan nyo na, sara nyo. Ngayon, merong gear sa ilalim, kinakamot, going front. Okay, going front ha, para yung ibinuhos ninyo, maitulak niya papanik. Okay, ngayon, pasok natin sa unit. Again, ang AEG rifle, hindi na kinakasa. Okay? Huwag kayong magmamalako ko, Martin, na kakasakasan nyo pang ganyan. Huwag na, baka masira yung spring, yung stopper, yung guide. Magkakaproblema pa kayo, magpapagawa pa kayo. Ito, maintain nyo lang na hanggat maaari, sana laging close para hindi mapasukan ng dumi, ng tubig, ng buhangin, ng lupa, yung mismong half-up chamber. Pag napasukan nyo ng dumi, yun ang sisira sa kanya. Okay? So, let's begin. Yung unit, may safe, hindi nyo mapipindot. Single fire, rapid fire. Sarap. Gusto ko sanang magpaputok sa labas. Kaya lang, ang daming camera, mapapagod si Lucas. Ang nakaroll na camera ngayon is 4, no? Mapapagod si Lucas, mahihirapan si Lucas, no? Wala akong kasama ngayon na staff dito, kaya pagpasensyahan niyo na. Okay, single fire. Rapid fire. Ikaw, Luke. Pakita mo. Dito? Dito ka. Barilin mo yung ulo. Okay, single fire. Rapid fire. Okay, sarap, no? Ayan. Kaibahan ng isang rifle into pistol, ang rifle is battery, while the pistol is gas. So, less maintenance wise, mas maganda ang rifle. Kasi, nalobat siya, nawalan ka ng battery, charge mo lang, parang cellphone, di ba? Pero ang rifle, ang pistol kasi, kailangan lagi ka may extra gas. Downside naman ng isang rifle, putyang habang, hirap itagong, hirap itabi, no? Sa pistol, napakadali. Pwede mong ibulsa, di ba? Pero wag niyong gagawin ibubulsa kasi baka mapagkamalan tunay, mapahama kayo. Okay, every time matapos maglaro, always release the magazine, then clear the chamber. Then, rest the spring. Lagay sa rapid fire, press 1 second, then single fire. Then put it back to safe. Okay. Unit ng ating airsoft, JR Asuncion of Bontoc Mountain Province. Bossing, ready for packing and ready for shipping. Lucas! Now, unit natin for the main event, no? Medyo humaba yung vlog natin. Actually, pag humaba yung vlog, medyo nagbabago na yung boses ko, no? Kasi syempre, salita tayo ng salita, no? So, inom lang ako ng tubig para ma-recharge, no? Iwan ko muna kayo, pero huwag kayong mawawala. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad, gamit ay legit, laging pagaman din siya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Big man, walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay mga airsoft, ito unit ng ating airsoft, Luis Barcelona of Dingalan, Aurora Province. Big man, walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Yun. Okay, no? Anong unit yan? M4. M14 Commando. Sir Audrey, rifle. Ano siya? M4 carbine na... Ano siya eh? Colt. M4 carbine siya na Colt na Commando style.
merong CQB, meron din, yung kanina, yung itim, RIS, yung two-tone, CQB, mas maiksi siya, no? May COD po kayo, boss? Yes, bossing! May COD po kami. South Luzon, North Luzon, at saka Rizal area and Manila area. No? Pag mga Visayas, Mindanao, and other malalayong part ng Luzon, pwede po nating i-shipping. Kaya lang sa shipping, mga airsoft, payment first po tayo. Okay, so let's begin ngayon, no? Unit natin kay Airsoft, Luis Barcelona of Dingalan, Aurora Province. Okay, unit niya, 2 piraso. Napakalupit, napakaganda. This is a this is from the Godfather edition. Alam niyo man ang Godfather natin, yung mga 6.0, no? This is in IREX High Kappa 2011 IREX High Kappa from the Godfather edition. Okay, what is good and special about this? This is the Black series and this is the Silver edition. Itong unit na to is normally one of the masasabi natin na hindi naman siya high-end. Actually, this unit is one of the most topakin unit. Topakin. May saltik. May sumpong. No? Kaya hindi gano'n sumikat tong unit na to dahil may sumpong. Pero dahil na-upgrade natin, ayan, kaya lang yung barrel na nakalagay niya is just a simple aluminum barrel, no? Ito kasi yung matigas natin na barrel, yung matindi natin, no? Ayan. Ayan, mapapansin nyo, ayan, no? Merong island sa taas. Parang ganyan, no? Merong island, ayan. Okay? Ayan. Tingnan nyo to, ha? Ayan. Ay! Naka-fix barrel. Ayan, ha? Mapapansin nyo to, okay? Yung ordinary lang natin to barrel na alloy. Pero yung matitigas natin, yung ganito, stainless or the solid brass. Solid to mga ka-airsoft, no? Manghihina na tayo sa mundo, buhay pa siya. Okay, yan. Yan, ganyan yan, ha? Nandyan yan. Okay? Upgraded na rin naman, di ba? Ano yung upgrade na meron siya? Okay, number 1, naka-fix outer barrel, okay? Naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad. Ayan, naka-fix outer barrel na. So, hindi na gumagalaw yung barrel niya, hindi na tulad ng mga unit na makakalog. Ayan. Okay, hindi na. Ngayon, pag yung unit hindi naka-fix outer barrel, ganito yung itsura. Ayan. Pag hindi naka-fix outer barrel, kumakalog. Diba? Ayan, hawakan natin, ha? Kasi hindi yan naka-fix outer barrel. Ngayon, pag naka-fix outer barrel na, ganyan na. Ayan, hindi na kumakalog, naka-fix na yung mismong barrel niya. Okay? Dalawa tong unit na to, in-order na ating ka-airsoft, Luis Barcelona. Matagal na raw niyang pangarap to. Matagal ko nang gustong makalaro yung anak ko na 15 years old. Banding pala to, father and son. So, ito yung unit niya. Naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad. Yan ang upgrade niyan, 4. Hindi siya naka-half rubber, hindi rin naka-anti-freeze nozzle or big bore nozzle. Hindi, okay? 4 lang ang karga niyang upgrade. Dun sa 4 na yun, mag-e-enjoy na yung bossing natin. Okay. Commonly, na sakit ng mga ganitong unit ng 2011 IREX is the slide stopper. Ito talaga sumpong niya to, no? Minsan darating to sa punto na putok ka ng putok, hindi nag-open slide. Sakit niya talaga yon, issue niya yon. Kung bakit and what, hindi ko alam. Gawa ng maker yan, no? Yan, issue niya yon, slide stopper. Kung sakaling dumating yung panahon na yon, kontakin mo lang ako, bossing, no? Tignan natin kung ano magagawa natin. Pero, sakit niya talaga yon. Out of the box, naka-upgrade siya ng optic side. Optic front, optic rear. Naka-magwell na rin. Gwapo kung sa gwapo, matikas sa matikas. Okay? Ayan. Yung unit, ito silver, ito black. Parehas ng upgrade dyan, parehas ng karga, hindi parehas ng lakas eh. Merong mas malakas dyan, merong mas mahina dyan.
Okay? So, ngayon, release the magazine. Lagyan natin. Itong unit na to, huwag gagamitan ng 14 kg, huwag din gagamitan ng CO2. Ang gagamitin mo lang dito is a 12 kg types of gas. Press the valve, then spray. Okay. Then, dito rin sa ilalim. Sa unit, kasa natin, i-lock manually, lagay sa slide stopper, then lagay sa nozzle. Yun, okay na. Then release, then rest. Okay. Lagay tayo ng gas. Ang lalagay natin, 12 kg only. Upside down, then press down. 1, 2. 2 seconds lang ha. Yung 2 seconds na yon, marami na pong maipafire yon. Hatakin po ito pababa, then place your right thumb here. Dito ilalagay yung bala. Siguraduhin na hindi mabibitawan kasi baka mabasag to. Pump lang po tayo. Okay. Maximum rounds, 27, pero hindi na natin pupunuin. Okay? Pasok! Kasa. Ready to fire. Open slide. Kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Ba't parang nawala ng internet to? Diyan, dire-diretso. Ito, wala oh. Okay, no? So, pasok natin to. Pag hindi na gagamitin, make sure walang bala at dapat walang lamang hangin pasingawin. Laman. Okay? So, unit ng ating ka-airsoft, isa sa unit ng ating ka-airsoft. Okay, next unit niya. Yung silver edition naman, release the magazine, ganun pa rin, lagyan natin ng silicone oil, press the valve, then spray. After that, dito sa ilalim. Okay. Ngayon, kasa natin yung unit. I-lock natin manually, spray po tayo sa nozzle, at syempre, spray tayo dito sa mismong slide stopper. Release, then rest. Lagyan natin ng bala. Sainsyahan nyo na ako, yung boses ko. 1, 2, okay. Tatandaan nyo yung 2 seconds natin, no? Yung airsoft mo na binili mo sa iba, nilalagyan mo 5 seconds, 7 seconds, pumuputok lang ng 30 rounds. Yung airsoft namin, na upgraded, 2 seconds lang namin nilalagyan ng gas, pero pumuputok siya ng 50, 60, 70 rounds. Okay? Ngayon, kunin natin yung unit, pasok, asa. Ready to fire. Firing! Grabe! Animal talaga, firing! Open slide. Kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine. Siyempre, release the slide. Rest the hammer by pressing the trigger. Tulad nga ng sabi ko, yung 2 seconds namin, maraming na ipa-fire. Okay? So, maraming na ipa-fire, ibig sabihin, sulit na sulit yung pagpa-firing mo. Okay? Ngayon, pag hindi mo na gagamitin, make sure walang bala, mambala, bago itabi, walang lamang hangin pasingawin. Okay. Unit ng ating ka-airsoft, ready for packing and ready for shipping. Luis Barcelona, Dingalan, Aurora, Province. Same din pala sa T-Rex, sir. Actually, mukhang same. Mukhang, pakita natin pagkakaiba. Ayan. This is the T-Rex. Itong T-Rex. Silver tayo ha. This is the T-Rex. And this is the I-Rex. Yan. 6.0 yan. Yan yung difference ha. Ayan. Napakita ko sa inyo. Ayan. Yan, yan yung difference ng 5.1 and the 6.0, no? Ayan. Kita nyo? Same lang halos pagdating sa itsura, pero magkaiba sila ng design. This is the conventional barrel and this is the island barrel. Itong unit na to, parehas kasi sila may topak eh. Kaya actually hindi ko mga highly recommended to. Kaya lang kung syempre kung ni-request naman ng ating ka-airsoft, wala naman ako magagawa ron. Diba? Nandito ako para i-serve yung order ng ating ka-airsoft. Okay? Yun. Okay mga ka-airsoft, natapos ko sa wakas. Natapos ko ang isang napakaganda at napakaayos na vlog. No?
maraming salamat dun sa mga taong tumulong sa akin mag-share, no? Kung ikaw umabot ka sa part ng video na to, isa ka talagang big man legend, warrior, no? So kung umabot ka dito sa mga nag-share po ng aking live video for today, maraming salamat po. Utang ko kung ano man ang meron ako, kung ano man ang kinalalagyan natin, utang ko to sa lahat sa inyo. Okay? Kundi dahil sa inyo, hindi makikilala ang big man. Kundi dahil sa inyo, walang innovation na nagaganap sa big man. Ikayo yung inspirasyon ko kung bakit nagkakaroon ng innovation sa big man. Dito sa big man, lahat gagawin natin ng paraan para mag-enjoy at mag-enjoy kayo doon sa nilalaro nyo. Okay? Mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Siyempre, atid sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Bago po matapos ang vlog na ito, iiwan ko po sa inyo to. Namnaman ninyo yung mensahe kasi ito'y tunay na nagaganap sa Big Man. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging manalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging bagaman din siya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid.